Magandang gabi po sa ating lahat. 3 years ago, nung ako'y na-assign sa isang school sa Cagayan de Oro, every now and then, pumupunta ako dito sa Manila kasi mayroong mga appointment. That day, kakarating ko lang galing airport, siguro mga 11:30 in the evening, at nakatanggap po ako ng isang text, "Father, are you available for anointing of the sick?" Sabi ko, "Lord, pagod na ako." Parang gusto ko na matulog. May raming temptation na mag-say no, pero sabi ko, ito yung buhay na pinili ko, buhay na maglingkod, at sabi ko sa sarili ko, sige na lang. Tatanggapin ko kahit pagod na pagod ako, tatanggapin ko at pupunta ako sa ospital. That time, mga kapatid, natapos ang lahat siguro 1 o'clock in the morning. Pumunta ako, pero before ako natulog, sabi ko, Lord, alam mo, pagod na pagod ako. Kakarating ko lang sa Manila, then pumunta akong hospital. Pagod na pagod ako, pero alam mo, Lord, masaya din ako. Kasi kahit papaano, sa pagiging pari ko, nagbigay ako ng tulong sa ibang tao. Sa pagiging pari ko, nagbigay po ako ng isang last na sakramento sa taong malapit ng kabilang buhay na. Pagod pero masaya. At napagtanto ko talaga, mga kapatid, na bilang pare, marami naman talaga akong choices. Bilang pare, siguro mayroon akong choice na maglingkod in a simple way. Pero mayroon din akong choice na maglingkod in a difficult way, na tatanggapin ko yung mga schedule, especially those invitation, na parang emergency situation. Pero meron din po akong choice na wag tanggapin. Pero hindi ko pinipili yung buhay na hayahay, kanga nila. Pinipili ko palagi yung challenging situation, kasi I know, kapag pinipili ko yung sitwasyon na napakahirap, at the end of the day, mahirap, pero masaya. And I think, yan po yung theme natin ngayong araw na ito. Maraming punto, maraming points of reflection for our gospel for today, pero pinili ko po ang pinakahuli. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sabi ni Jesus, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. Pero if you choose the narrow way, sabi ni Jesus, kakaunti lang ang nakakasumpong ito, pero ang pintuan nito ay makitid na daan patungo sa buhay. I think the same situation din po, the same scenario din po sa ating mga magulang nandirito, sa ating mga kabataan nandirito. Most of the time, kapag pinipili natin yung daan na maluwag, easy life, most of the time, we will never enjoy life itself. Parati kong narinig sa parents ko, nung ako'y lumalaki, kapag kayo, mga kabataan, kapag pinipili nyo yung hayahay na buhay, rest assured, expect na kapag kayo tatanda, hindi hayahay ang buhay ninyo. Pero kapag pipiliin yung buhay na maraming pagsubok, dadaan sabi nga nila, sa mata ng karayom, you will find yourself in a good situation eventually in the end. Totoo naman talaga, kapag hayahay yung buhay natin, na pinipili natin habang tayo lumalaki, expect na hindi hayahay, hindi maganda yung buhay na paparating. Pero kapag tayo, mga kapatid, ngayon pa lang, pinipili natin yung mahirap na buhay kasi alam natin, sa pamamagitan na buhay na ito, we are preparing for our future. And I think the same way din po, mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kapag hayahay yung buhay natin, parang magsisimba lang, siguro once in a while, hindi tayo seryoso sa ating pananampalataya, then expect na hindi talaga hayahay. Sabi ng ating ebanghelyo ngayon sa ating mabuting balita, expect na kapag pipiliin nyo yung malawak, maluwag na pintuan,
at malapad na daan, expect na hindi yun papupunta sa buhay na nagbibigay buhay. Instead, piliin natin ang pintuan na makipot. Pero, mga kapatid, kapag napapansin niyo rin po na kapag yung buhay niyo ngayon ay maraming pagsubok, ano pong sabi sa atin ng unang pagbasa? Magtiwala lang sa Kanya. Narinig po natin mga kapatid sa unang pagbasa natin, no, galing sa aklat ng mga hari, na si Ezekias siya po ay parang tinitreten na isang hari ng Assyria. In our first reading, we have heard that si Ezekias po ay tinitreten. Alam namin na konti lang yung mga sundalo niyo. Alam namin na konti lang kayo. At sa amin, sa Assyria, marami kami. Now, this is the thing. This is your dilemma. Whether, I think the better way for you is to surrender everything to our power, to our kingdom. Pero ano pong ginawa ni Ezekias sa ating unang pagbasa? Siya po'y nagdasal at nagtiwala. And the rest is history. And ngayon po, mga kapatid, ang mensahe sa atin, piliin natin ang buhay, isang pintong makipot, patungo sa buhay na walang hanggan. At kapag tayo po, ang mga kapatid, napapansin natin na ang buhay natin ay napakaraming problema, napakaraming challenges, the Lord is telling us to trust Him because He is in control. Mahirap ang buhay, yes, that's true. Pero always remember that the Lord will always be there for each one of us. Ang Diyos ang nagsabi sa atin, mga kapatid, piliin natin ang pintuan na masikip. Pero yung pintuan na yun ay patungong langit. But at the same time, kapag nakikita mo na you are traveling in that narrow gate, that life is full of difficulties and challenges, always remember, my dear friends, just trust Him and the rest will be history. Because we know, at the end of the day, God will always be in control. Amen. Magsitayo po tayong lahat.